Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Romeo dito sa ating dulang Love and Memories. Nagtanong si Christy sa akin dahil lagi kami kasama niyo. At nagtanong siya kung may relasyon kami. At sinabi ko sa kaibigan na kaibigan lang ang turing ko kay Joy. At doon ko nahalata na mayroon din pagtingin sa akin si Christy. Kaya sinamadalang na ang pagkakataon namin, sinabi ko rin sa kanya, gusto ko siya at hindi si Joy. Minsan na naisugod sa ospital si Inay. Wala kami pera. Kaya ang naisip ko niya ng tulong ay si Joy. At pinagbigyan naman ng kanyang ina ang hiling ni Joy na tulungan kami. Habang nasa ospital kami noon, ay... Joy, bakit mo ko tinulungan sa problema ko? Pwede bang sabihin mo sa akin kung ano dahilan? Alam mo, Romeo, noon pa man ay may pagtingin ako sa'yo. Ikaw ang type ko. Ha? Joy, huwag ka namang magbiro ng ganyan, ha? Baka nagbibiro ka lang. Hindi. Hindi ako nagbibiro, Romeo. Kundi prank ako magsalita. Hindi ko alam magkunwari. Sana maunawaan mo, Joy. Gusto kong kasi makabayad sa ginawa ninyong tulong sa inay ko. Para lang maligtas ang buhay niya. Kahit anong paraan, gagawin ko. Kahit walang sweldo, makabayad lang ako. Sino pang nagsabihin na bayaran mo ang ginastos namin dito sa ospital? Hindi, Romeo. Di ba sinabi ni Mami, siya ang bahala sa lahat ng pangangailangan at bayad sa ospital? Pero nakakaya naman sa inyo ng Mami mo. Kung wala akong gagawin para makabayad ng utang na loob sa inyo. Alam mo, Romeo, masaya kami ni Mami na makakatulong sa mahirap ang buhay. Teka muna. Hintayin mo ako, ha? Bibili ako ng merienda natin. Baka gutom ka na. Sandali lang, ha? Ayun na si Joy. Diyos ko. Ano itong napasukan ko? Alam ko na kung bakit ako tinulungan ni Joy. Ano kayang mabuti kong gawin? Si Christy ang mahal ko. Ayokong masira ang relasyon naming dalawa ni Christy. Ayoko. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Yan yung anak ni Doña Laila. Ang dami niyang dala. Bakit kaya? Hayaan, malapit na siya dito sa kinaroroonan ko. Magandang araw po sa inyo, Mang Epoy. Duman po ako rito sa inyo para ibigay ang mga pangangailangan ninyo. Nako, at dami naman nito, Joy.
para sa isang buwan na yata ito. Buti na lang at may kasama kang nagdala dito. Salamat, iha. Para sa inyong lahat yan. Sige po, hindi na ako magtatagal dahil may klase pa po ako. Nahihiya na ako sa inyo ng mami mo. Kaya iparating mo sa mami mo na salamat, ha? Walang anuman yan, Mang Epoy. Sige po, kayo nang bahala sa mga dala ko. Sige po, alis na ako. Malaki na ang tulong sa amin ng mag-ina. Hindi namin alam kung paano kami makakabayad ng utang na loob namin sa kanila. Kaya bahala na ang Diyos sa kanila. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Magandang araw po sa inyo, Mang Epoy. Nandito po ba si Romeo? Kung iha, pumasok sa klase niya. Bakit? Ano bang kailangan mo sa kanya? Kwan po kasi, Mang Epoy. Nung isang araw, hindi po siya pumasok sa klase niya. Kaya nag-aalala po ako baka nagkasakit o kaya nagtrabaho siya. Naku, wala siyang sakit. Kundi dinala namin sa ospital ang inay niya dahil inatake siya ng sakit niya. Ganun pala. Kaya hindi siya nakapasok sa mga klase niya. Hindi bale. Minsan lang naman siyang absent Mang Epoy, pwede bang hintayin ko si Romeo? Pero iha, mamayang hapon pa ang pag-uwi niya. Baka mainip ka. Ang mabuti pa pumasok ka muna sa klase mo at hanapin mo na siya doon para hindi ka na maghintay dito sa pag-uwi niya. Kwan po kasi, gusto kong tulungan ko kayo dito. Baka hindi pa siya nakapaglaban ng maruming damit niya. At saka, maglilinis po ako dito sa bakuran ninyo. Naku iha, nakakaiya naman sa iyo. Ikaw pang gagawa ng mga gawaing bahay. Baka mapagod ka pa. Huwag po kayo mag-alala. Sanay ako sa mga trabahong bahay dahil mahirap lang ang buhay namin. Kaya, payagan na ninyo ako para malabhan ko ang maruming damit ni Romeo. Sige, ikaw ang bahala. Kung kusang loob mong gagawin yan, di salamat. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Nasaan kaya si Christy? Sabi ng kaibigan niya hindi raw siya pumasok ngayon. Ano kayang nangyari sa kanya? O baka naman may pinuntahan at minutusan ng inay niya. Di bala, baka bukas pumasok na siya. Hi, Romeo. Kumusta ka na? Mahimbing ba ang tulog mo kagabi? Hindi mo ba ako napanaginipan? Hindi naman, Jay. Bakit mo ba tinatanong? Alam mo ba, inisip kita. Naku, marami akong ginagawa, no? Kaya, hindi ko pa iniisip ang mayan. Uy, joke lang, Romeo. Medyo nainis ka kagad Bakit? May problema ka ba? Kaya mainit ang ulo mo? Pasensya ka na, Joy. May naalala lamang ako sa problema ko Pati ikaw natadamay pa. Wala sa akin yan. Basta ikaw ang magtas ng boses, ay hindi ako apektado. Pero naunawaan kita dahil alam ko na may pinagdadaanan ka. Salamat. Ang laki ng naitulong mo kay ini. Nagawa pa kitang tulong pag-initan. Buti na lang at pinagpasensyahan mo ako. Oo naman, Romeo. May Romeo. Dahil inspirado ako. Pagkausap kita. At nakikita ko ang gwapo na crush ko. Ikaw talaga, nagawa mo pang magmiro sa akin. Ang dami kayo dyan. Mas higit pa sa akin at mas gwapo pa sila. Hindi Romeo, ayoko ng ibang lalaki. Basta ikaw ang gusto ko. Teka, mamayang gabi, punta ka sa bahay namin, ha?
Romeo? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Christy, nandito ka pala. Kaya pala, hinahanap kita dun sa klase mo. Wala ka. Nandito ka pala. Ano bang ginawa mo dito? Kung anak, siya ang nagluto, naglinis at naglaban ng marumi mong damit dahil wala kang ang susud bukas. Ang ibig mong sabihin, hindi ka pumasok sa klase mo buong araw at nagtrabaho ka rito? Oo, Romeo. Pero okay lang yan. Dahil isang araw lang akong absent. Nakakaya naman sa'yo, Christy. Ikaw pa yung naglaban ng marami naming damit. Huwag mo nang isipin yan. Oh, ito ang tuwalya. Punasan mo yung pawis mo. Salamat, Christy. Pero huwag mo nang uulitin ito, ha? Dahil ayaw ko mapagod ka. Baka sabihin mo na sinasamantala namin ang kabaitan mo. Ano ka ba? Kusang loob kong ginawa ang paglalaba, paglilinis at pagluluto. Kaya huwag ka nang mahiya sa akin. Oh, bakit iha? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Kung mami, yung lalaking gusto ko, ay may karibal ako. Hindi ako papayag, mami. Ano? Pero iha, mahirap yung agawin mo siya nang hindi ka niya mahal. Anong mangyayari sa inyong relasyon? Bahala na, mami. Basta akin lang siya, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, dahil gagawa ko ng paraan para maging akin siya. Ang tigas naman ng ulo mo, iha. Hindi pwede na ipilit mo ang iyong sarili. Magdurusa ka lang. Hindi bale. Basta hindi pwede na sila lang ang magiging maligaya at ako ay malulungkot habang buhay. Ay nako, ikaw na ngang bahala kung anong gusto mong gawin. Basta wag mo akong sisihin. Ano man ang mangyari sa gagawin mo. Siyempre, yun ang ginusto kong gawin. Kaya kung ano man ang kapalit ay pagtitiisan ko at tatanggapin ko, mami. Ay nako, iha. Hindi ka pa tapos ng iyong pag-aaral. Pero pag-aasawa na ang inaatupag mo. Kung yan ang ikaliligaya mo, sige, hindi kita hadlangan. Oh, talaga, mami. I love you, mami. Talagang mahal na mahal niyo ko, no? Kung anong gusto ko, ay ibinibigay ninyo. Kaya maraming salamat, mami. Hindi ko magkita ni Joy para hindi niya ako isama sa bahay nila. Baka kung anong isipin niyang gawin, mahirap na. Baka pikutin pa ako. Hindi pwede. Dahil si Christy talaga mahal ko. Paano ko kaya maiiwasan ng babae yan? Para hindi masirang relasyon namin dalawa ni Christy. Romeo! Halika sandali! May sasabihin ako sa'yo. Patay. Hindi ko na nagtatambay pala kasama yung mga kaklase niya dito.
Dapat siyang lumapit dito. Hindi ako. Tingnan ko lang kung hindi siya susunod sa akin. Tingnan ko lang. Romeo, sandali lang please. Mag-usap tayo. May sasabihin lang ako sa iyo eh. Ano bang sasabihin mo sa akin, Joy? At sana, hindi dapat na ako yung lumapit dun sa grupo ninyo ng mga babae. Ano ko? Sorry, Romeo ha. Promise, hindi ko na uulitin. May gusto lang akong sabihin sa iyo. Sana, huwag mong kalimutan ang magpunta sa bahay namin. Hintayin kita. Kahit, ano bang meron doon? Bakit mo ako gustong pumunta sa bahay ninyo? Baka magalit sa akin ang mami mo. Oh, hindi ah. Si mami pa nga ang nagpapaimbita sa iyo. Hindi lang ako ang may gusto. O ano, pagbibigyan mo ba ako? Kung hindi, ay magtatampo ako sa iyo. Kung kasi, Joy, nahihiya ako sa mami mo. Baka sabihin niya na umaabuso na ako sa mga hinihingi kong pabor. Tapos, makikita pa niya ako dun sa bahay ninyo na pupunta. Alam mo, Romeo, kung anong gusto ko at nagpapasaya sa akin, ay hindi tumatanggi si mami. Kaya sige na, pumunta ka na sa bahay, Romeo, ha? Oo na. Para tumigil ka lang. Anong oras ba ako dapat pumunta? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Itay, kamusta ng pakiramdam ni Inay? Gumagaling po ba sila? Hindi ko alam, anak. Pero gumaan din ang pakiramdam niya. Kaya lang kung minsan ay nanghihina. Bakit pinalabas na ng doktor si Inay? Kung ganyan ang kalagayan pa. Hindi ba delikado, tay? Kung nasa labas ng ospital, paano? Kung atakin na namang muling ng sakit ni Inay. Anong gagawin natin, Itay? Alam mo, anak, sinabi na ng doktor na oras lang hinihintay ng iyong inay. Wala na raw pag-asa ang kanyang sakit na parang gumaling. Kaya anumang oras ay babawiin na sa atin ng Diyos ang hirap niyang buhay. Ganun ba, Itay? Diyos ko, siguro naman wala na rin masasabi sa akin ang inay. Dahil gumawa ako ng paraan para gumaling siya. Oo, anak. Nakausap ko pa siya at umiyak dahil nahihirapan na daw tayo sa paghahanap ng kanyang gamot. At tanggap na raw niya kung kukurin na siya ng Diyos. Itay, gusto kong makausap ang inay para sabihin sa kanya na mahal ko siya. Wala na, anak. Lumigas na ang kanyang bunganga. Hindi na siya makapagsalita. Ano? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Joy, uwi na ako sa amin. Umiikot na yung paningin ko hindi ko na kaya. Tama na to. Hindi naman namang uminom eh. Pwede, dito ka pa. Para makapagkwentuhan pa tayo ng konti.
Nakakaya sa'yo, Joy. Ba, dumating yung mami mo. Magalit kung madatan tayo nagiinuman. Hindi uwi ang mami ko sa gabing ito. Kaya, samantalin natin ang pagkakataon. Wag, Kukuan, Joy. Uwi na ako. Parang awa mo na. Romeo, gusto kong ipadama sa akin ang iyong pagmamahal. Bitawan mo, Romeo. Joy. Bitawan mo. Romeo, mahal kita. Joy. Wag. Romeo. Wag. Tuluyan na nga kayang matukso si Romeo kay Joy. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng lihim kasaysayan na pinadala ni Romeo dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.